Millionaire's Instant Bride, Part 32. Natanga ako ng ilang beses matapos kong marinig ang sinabi ni Lolo Henry. Nakatingin lang ako sa kanya habang nakaawang ang bibig dahil hindi ko alam kung paano siya sagutin. Kung ano ba ang mga salitang dapat kong sabihin sa kanya. Oo, masaya ako dahil hindi siya nagalit sa akin at hindi niya ako pinarusahan sa ginawa kong pagkakamali. Pero may parte rin sa akin ang humiling na sana ay pinarusahan na lang niya ako. Seduce? Ni hindi ko nga kayang paumuwin si Mr. Muller. Seduce pa kaya? Wala nga yung kaamor-amor sa akin. At isa pa, hindi ko alam kung paano mag-seduce ng isang lalaki at kung anong klaseng pang-seduce ba ang gagawin ko. This is not a threat nor a warning, Iha. But I am far more dangerous than my apo. If he managed to threaten you and force you to participate in his scheme, then I can do far worse things than that. Kalmado niyang sambit, pero nandoon ang tila nagbabantang tono. Also, view this one as an opportunity to redeem yourself. If anything, if you give me a favorable result, I might reward you. Sir Henry, call me Lolo Henry. I am more comfortable with you calling me that way. Nakangiti niyang sabi. You were saying? Tibid akong napangiti sa sinabi niya. Kahit papaano ay napanatag ako. Bakit ko po kailangang iseduce ang apo niyo? Pagtutuloy ko sa naudlot kong tanong. Ngumiti siya sa akin bago tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko kung paano umangat at bumaba ang balikat niya kasabay ng malalim niyang pagbuntong hininga. You see, my apo has been trapped in a childhood promise. Childish might it seem, but he has been clinging on to the promise until now. Pagkukwento niya, he used to hate women because of some reason that I couldn't disclose to you. But there was this little girl who passed through his wall and was able to befriend him. She was the only woman he's ever close with. They got along really, really well, so he made a promise to her. Promise? Naiintriga ang tanong ko. Marahan siyang tumango bago tumingin sa akin. They promised to marry each other when they reached the right age. But something happened. Something I couldn't disclose, and his friend vanished without any trace. Hanggang ngayon ay hinihintay niya pa rin ang pagbabalik ng kaibigan niya para tuparin ang pangako nila sa isa't isa. Paliwanag niya bago malungkot ng umiti. But I don't think she's ever coming back. At doon ka papasok. I want you to break that chain that blinds my apo to his past. Tumingin siya sa mga mata ko. I want you to free him. Christine, kahit hindi ko alam ang buong istorya ay nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib. Hindi ko mapigilang maawa kay Mr. Muller, kahit na ang sama-sama niya sa akin. Hindi ko kasi maisip kung gaano kahirap ang sitwasyon niya. Yung tipong naghihintay ka pa rin sa isang tao na kahit alam mo nang may chance ang hindi na darating. Kung ako ang nasa posisyon niya, hindi ko talaga alam kung makakaya ko ba. Siguro kaya ganun lang ang ugali ni Mr. Muller ay upang pagtakpan ng kalungkutan sa puso niya. Napabuga ako ng hangin dahil bumigat din ang pakiramdam ko. Nalulungkot ako para sa kanya. Ngayong nalaman ko ang side na to ni Mr. Muller, ay kahit papaano naintindihan ko na siya. Pero may isang bagay lang ang bumabagabag sa akin. Lolo, sorry to ask you this pero bakit po ako? Ngumiti sa akin si Lolo Henry bago niya marahang tinapik ang balikat ko. Because you're the second woman to break through his wall. Malambing niyang sagot. Although not like what his friend did, but you somehow managed to get through his wall. Paglilinaw niya. Marahin akong tumango kahit na hindi naman ako naniniwala sa sinabi niya. Imposibleng makalusot ako sa pader ng apo niya. Ano bang mga nagawa ko na makakakumbinsi sa akin na tamang sinabi ni Lolo Henry? Agad ako nag-iwas ng tingin nang maramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa mukha ko matapos kong maalala ang mainit na tagpong naganap sa amin sa yate.
Napahawak ako sa magkabilang pisngi ko bago bumuga ng hangin. Hindi naman siguro counted yun. Kapwa lang kami nadala ng kalasingan. Sinabi rin niya sa akin na no feelings were involved in that sex. You don't have to love my apo, iha. Just help him move on. Just make him realize that he can still open his heart for others. Sambit niya kaya napatingin ako sa kanya. Magkahalong lungkot at pag-asa ang emosyong sumalubong sa akin. Ayokong lisanin ang mundong to nang hindi nakikitang masaya ang apo ko. O kahit man lang mapanatag ako, dahil alam kong kaya na niyang magmahal ang iba. Dagdag niya bago pinatong ang palad sa balikat ko. That's the only thing I want for him, Christine. All these riches would mean nothing if he won't be genuinely happy. Huminga ako ng malalim bago marahang tumango. Gusto ko pa sanang pag-isipan ang desisyon ko, pero alam ko naman na wala akong ibang pagpipilian kundi ang gawin ang gusto niya. Nasimulan ko na rin naman ang pagsisinungaling, isasagad ko na lang. Sana lang ay hindi ko pagsisihan ang desisyon kong to, na sana hindi na to pagmulan pa ng mas malaking gulo. Okay, Pulo. I will try my best to help your Riel move on. Thank you, Iha. Nasa kwarto na ako ngayon at katatapos ko lang maligo para kahit papaano ay kumalma ang sistema ko dahil sobrang na-overwhelm ako sa naging usapan namin ni Lolo Henry na hindi ko na naitanong at nalinaw sa kanya kung anong klaseng pang-aakit ba ang gagawin ko. Ako bang manliligaw sa kanya o... Natapik ko na lang ang mukha ko na mag-init ito matapos kong maisip ang literal na pang-aakit. There's no way na kaya kong gawin yun. Wala akong sapat na karanasan para dun. Bumuga ako ng hangin bago ko humiga sa kama, habang may towel pa ang ulo ko. Tumitig ako sa kisame at nag-isip ng paraan kung paano ko matutulungan si Mr. Muller na mag-move on. Siyempre, ang unang dapat kong gawin ay maging komportable siya sa akin at makita niya ako bilang si Christine at hindi lang bastang babae na binabayaran niya para magpanggap bilang asawa niya. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng 3 katok mula sa pinto. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Sir Henry dahil nakauwi na po si Sir Uriel. Dinig kong sabi ni Becky kaya bumangon ako para pagbuksan siya ng pinto. Okay, susunod ako agad. Nakangiting sagot ko sa kanya. Magbibihis muna ako. Tumango lang siya sa akin bago nagpaalam na aalis. Nang makaalis siya ay agad kong sinara ang pinto para makapagbihis na ako. Nagsuot lang ako ng ternong pantulog at inilugay ang buhok ko dahil medyo basa pa to. Pagkatapos ay dali-dali na akong bumaba. Sa hagdan pa lang ay nakita ko na si Lolo Henry at Mr. Muller na nag-uusap sa living room. Honey, malambing kong tawag kay Mr. Muller. Napamura pa ako sa isipan ko dahil hindi ko lubos akalaing magagawa ko to sa tarang buhay ko. Mabilis akong lumapit sa kanya at matamis na umiti. Welcome home. Dagdag ko sa may halik sa kanya sa pisngi. Kita ko pang pangisi ni Lolo Henry kaya hindi ko napigilan ang pag-init ng magkabilang pisngi ko dahil sa iya. You're just right in time, Iha. Kakaluto lang din ng hapunan. Sambit ni Lolo. Why don't we bring the talk over some good food? Tumango lang ako sa kanya bago bumaling kay Mr. Muller. How was work? Kaswal kong tanong. Are you hungry? Kita ko sa mga mata niyang tila naguguluhan siya sa nangyayari. Siguro'y nagtataka siya sa mga kinikilos ko. O okay naman. Stress lang ng bahagya. Sagot niya. Why don't you give your husband a massage, Iha? I have some good oils you can use. Suwestyon ni Lolo Henry kaya maging ako ay nagulat sa sinabi niya pero agad akong umiti at tumango para hindi halata. Really, Lolo? Sige po, pahingi po ako. Sagot ko sa kanya. Han, after dinner, dumiretso ka na sa kwarto ha? I'll give you a good massage. Sambit ko sa kanya pero sa kaloob-looban ko ay gusto ko na lang lamunin ang lupa. Okay, sagot na lang niya sa akin. Naglatag ako ng towel sa kama para hindi malagyan ng oil ang bedsheet. Nauna na ako rito sa kwarto para iset up ang hihigaan ni Mr. Muller. Nasa baba pa siya at mukhang kausap pa ang lolo niya. Hindi ko lang alam kung ano ang pinag-uusapan nila pero wala na akong pakialam dun dahil hindi na ako takot na mabisto kami sa pagpapanggap namin. Huminga ako ng malalim matapos kong maset up ang kama.
Hindi ko maitago ang kabag nararamdaman ko dahil tototohanin ko talaga ang pagmasahe kay Mr. Muller. Sinabi kasi sa akin ni Lolo Henry na ang pagbibigay ng masahe sa isang lalaki ay isa sa mga pinakamabilis na paraan para kunin ang loob nila, lalo na kapag galing to sa isang stressful at nakakapagod na araw. Wala rin naman ako magagawa, kundi sundin ang sinasabi niya. Kung ito sa tingin niya ang pinakamadali, then so be it. Gusto ko rin kasing mapadali ang misyon ko dahil kating-kati na akong makabalik sa dati kong buhay. Matapos ang ilang sandali ay bumukas ang pinto at pumasok na si Mr. Muller. Agad siyang napatingin sa kama at sa akin. Are we really doing it? Tanong niya sabay lagay ng office bag at coat sa couch. Yes po, sagot ko sa kanya. Seryoso po kasi sinabi ko na i-massage ko po kayo. Don't worry, marunong po akong magmasahe dahil ako po ang nagmamasahe sa mga magulang ko kahit noong bata pa ako. Paninigurado ko sa kanya bago ko bahagyang tinapik ang kama. Kaya higa na po kayo at nang makapagsimula na tayo. Fine, I guess I need it too. My body has been tense for the past week. Anya bago simulang alisin ang necktie niya. Sunod niyang ginawa ay inalis niya ang botones ng white long sleeves niya. Kitang-kita ko pa kung paano yakapin ng tela ang namumutok niyang braso habang tinatanggal niya ang pagkakabutones ng suot niya. Napalunok ako at agad na nag-iwas ng tingin bago pa man niya ako mahuli. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng tunog ng sintron kaya agad akong napatingin sa kanya at nakita siyang naguhubad ng pantalon niya. Sir, anong ginagawa niyo? Kahit napilit kong iiwas ang tingin ko sa katawan niya ay hindi ko magawa dahil naaakit akong tumingin. Sino pa namang hindi mapapatingin kung ganoon na lang kaganda ang katawan ng nasa harapan mo, di ba? Yung tipo ng katawan na palagi yung nakikita sa mga magazine. Ganoon na ganoon ang katawan ni Mr. Muller. Taking my pants off, alanganing tugon niya at bahagya pang kumunot ang noo. Why? Dapat pa hindi ko hinubad ang pantalon ko? Mabilis akong umiling. Akala ko po kasi ay upper body niyo lang ang imamassage ko. Sagot ko sa kanya bago ko hilaw na ngumiti. Pero mas mabuti na rin po siguro na isali ko na lang pong katawan niyo. That's what I think too. Kaswal niyang sagot bago niya ako lagpasan at pumatong na siya sa kama. Nakasuot na lang siya ng itim na boxer short at kitang-kita ko ang matambok niyang puwet. Mas matambok pa nga yun kaysa sa akin. Nakakainggit. What are you still doing there? Are you just going to massage me with your eyes? Masungit yung sabi. Sorry. Sagot ko at mabilis na lumapit sa kanya. Bumuga lang siya ng hangin bago dumapas sa kama. Make me feel good, Christine. Napanunok ako ng tila iba ang dating ng sinabi niya sa akin. Mabilis akong umiling bago inabot ang oil na bigay ni Lolo. Nakurot ko na lang ang sarili ko dahil sa mga maruruming imahe na lumilitaw sa isipan ko. Huminga ako ng malalim bago sumampa sa kama at umupo sa tabi niya. Kinuha ko na ang oil tsaka mariing pumikit. Imamassage mo lang siya, Christine. Massage lang.